pong umaga ay magpapatuloy po tayo sa atin pong team na The Hope for the Prodigal, coming back to the right relationship. At sa tingin ko po, itong ang napatapat po sa akin ay ang pinakamagandang bahagi po ng kwento. Ito po yung pagbabalik ng anak. Ayan. Nagbalik na po ang anak. Kaya po, mga kapatid, minsan pa po ay samahan niyo po ako sa pagbasa po ng ating teksto ngayong umaga. Maaari ko po bang hiningan ang ating pong buong kapulungan? Tayo po ay tumayo bilang paggalang at patuloy pong pagsamba sa ating Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Ganito po ang sinasabi mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, mga kabanatang 15, talatang 20 hanggang 24. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po natin ng kanyang mga banal na salita. Maaari na pong maupo ang ating kapulungan. Sabi ko nga po kanina, ito na po ang pinakamagandang bahagi ng kwento. No? Yung pagbabalik loob po ng alibughang anak. Sa pag-aaral ko po nito, isang kwentong Espanyol ang aking pong nakasalubong. Ayan. Ang pamagat po ng kwento ay A Father's Love, a Spanish story of Paco and his father. Sa isang pagkakataon po ay nagkaroon ng pagtatampuhan si Paco at ang kanyang tatay. Si Paco po ay naglayas at walang humpay namang pinaghanap ng kanyang tatay. Ngunit buwan na po ang lumipas at hindi pa rin po sila nagkakasundo at nagkikita. Kaya mula po sa desperation na hindi makita po ang anak, nagpasya po ang tatay na magpa-advertise sa isa pong dyaryo sa Madrid. At ang isinasaad po ng anunsyo ay ito. Yan, hindi ko na po nailagay dyan. Napakaganda po nung anunsyo. Ang sabi po, "Dear Paco, magkita naman tayo sa harap ng office ng dyaryong ito sa Sabado ng tanghali. Anak, all is forgiven. I love you. Love your father." At noon pong tumating na Sabado, mayroong pong 800 na Paco, 800 na mga anak ang pumunta doon po sa opisina ng dyaryo, nagnanais po ng pagpapatawad at pag-ibig ng kanilang ama. Mga magulang, mga kapatid, may mga mananampalataya din po, katulad ni Paco at katulad po ng alibughang anak. Umaalis at lumalayo sa mapagkalingang pangangalaga ng ating ama. Pinili pong mabuhay independently na sa tingin nila ay isang buhay na mas malaya at isang buhay na mas masaya. O kaya naman po, katulad ng isa pang anak, laging kasakasama, ngunit malayo pala ang loob sa ama. Isang anak na nagtatampo, isang anak na hindi po naibigay ang gusto, kaya lumayo po ang loob sa ama. Patuloy pong nag-aanyaya ang ama. Pagod ka na ba at stress out sa challenge na habulin ang standard ng mundo? Like po ng prodigal son, ang Diyos Ama po ay nag-o-offer sa ating lahat ng welcome home banner. At sinasabi niya, sa lahat ng ito, welcome home, anak. Tunay nga po, mga kapatid, no, doon ho sa kasabihang, there is no place like home. Wala pong maitutulad sa pagkalinga at pagmamahal po sa atin ng napakabuti nating Diyos Ama. Kaya katulad po ng tatay ng alibughang anak,
wala pong ibang katulad sa pagmamahal at pag-welcome po sa atin ang ating Diyos Ama. Ngayon pong umaga, tingnan po natin ang karakteristik no po, ng ating God the Father na siya pong ipinortray po ng alibughang anak. No? Una po, mga kapatid, ang tatay na ito at ang ating Diyos Ama ay isang watchful Father. Yan po, yun po yung sinabi sa verse 20. Ang ating pong Ama sa langit, mga kapatid, ay isang mapagbantay, mapag-antay, at mapagmatsyag na Ama. Ang sabi po doon sa verse natin, habang papalapit pa lamang po, actually malayo pa po yung anak, nakita na po siya ng kanyang ama. Malayo pa po ay kitang-kita na siya ng kanyang ama sapagkat araw-araw nakaabang ang ama at naghihintay sa pagbabalik niya. Kahit na tinalikuran, iniwan, namuhay ng kahiyahiya at walang dangal, patuloy pa ring nag-iintay ang tatay. Hindi po kinalimutan ang anak na nang iwan. Mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Psalms 121, 3 verse 6, ayan, siya po ay nagbabantay sa atin at kailanman ay hindi po tayo iiwan. Si Lord po sa bawat isa sa atin ay laging walang humpay na nakatunghay, nag-iingat at nagbabantay. Ngunit ang tanong, meron po bang pagkakataon na parang nagiging katulad po tayo ng prodigal son? Minsan po, may isa din po akong Facebook reel na nakasalubong sa akin pong pagbabasa. At ganito po yung point of view ng Facebook reel na yon. Paggising kaya sa umaga, ano ang iyong inuuna? CP, trabaho, o duties, o si Lord muna? Laging nag-aantay po si Lord. Yung attitude po natin, no? Paggising pa lang sa umaga, nagpapakita kung ang response po natin sa Diyos Ama ay talagang nagpapakalapit po tayo sa Kanya. Lagi pong nag-aantay si Lord sa atin, no? Nagawin po natin siyang first priority lagi sa ating mga buhay. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, kung uunahin natin siya, higit pa sa inaasahan natin ang idadagdag po ni Lord. No, marami pong mga mananampalataya nasa posisyon ng isang alibughang anak dahil kinakalimutan pong Panginoon na isama sa araw-araw niyang buhay. Welcome po tayong muli, mga kapatid, na i-enjoy ang tapat po na pangako ng Panginoon. Gawin lang po natin siyang top priority sa buhay natin. Mag-focus lang po tayo ng lubos sa Kanya. No? Lahat po ibibigay na niya sa atin. No? At alam niyo na napakarami pong mga patotoo ng mga tao na ginawang top priority si Lord, hindi po sila binigo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po katulad ng alibugang anak, no? Lagi nating gawing top 1 si Lord sa ating mga buhay. Pagka po tayo ay pinapili, sino ang uunahin? Si Lord lagi. Yun po ang ibig sabihin ng isa sa mga prinsipyo na nais pong ipakita sa atin ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, si Lord laging nag-aantay, laging nag-aabang kung magbibigay tayo ng time sa Kanya. Pangalawa pong karakter ng ating God the Father, no? At karakter din po na pinortray ng prodigal son, ng kwento po ng tatay ng prodigal son, ang ating pong God the Father is a warm-hearted, running Father. Isa pong mapahabagin at mapagmahal na Ama. Pagkakita po sa anak, ang sabi po ng verse, dito sa version na nakuha ko po ay went out to him, may karugtong po. Tumakbo po yung tatay. Nakat ko po yung sa verse 20. No? Tumakbo po yung tatay. Mga kapatid, ang verse pong ito sa verse 20 ay naglalarawan at nagpapakita po ng feeling of great affection ng Panginoon sa kanyang alibughang anak o ng ama
sa kanyang alibughang anak. Sobrang awa at habag sa anak ang naramdaman, hindi po galit. Hindi po siya nagalit, kundi punong-puno po ng pangunawa. Walang tampo sa kanyang ginawa. Isang ama na buong pusong nagmamahal sa kanya. At naglalarawan din po at nagpapakita ng past act of salvation. Ang sabi po, tumakbo siya, niyakap at hinalikan ang kanyang anak. Sa Hudyo po, sa konteksto po ng mga Israelita, ayon po sa mga commentators, ito po ay isang idiomatic expression. Kapag ka tumakbo, hinalikan, niyakap ka, ito po ay nagpapakita ng labis na pagmamahal, atensyon na binibigay po sa isang tao kahit na siya ay nagkasala pa. Mga kapatid, agad-agad na tinanggap ng ama, walang hesitation para po iligtas siya. Kahit kailan wala pong inintindi yung ama para sa sarili niya. No? Sobra ginawa po nung anak, kung sino man po ang tatayo. Pero kahit po hint ng galit, wala po tayong makikita dito. Pero bakit kailangan pong tumakbo ang ama para salubungin ang anak? Nasabi na po ni Pastor yung reason. No? Kapag ka po ang isang anak, sa konteksto po ng mga Hudyo ay isang alibugha, isang lapastangang anak. Sabi po sa Deuteronomy 21:21, babatuhin po hanggang sa mamatay. So, kung hindi po magmamadali ang tatay, nasalubungin po ang kanyang anak at nakita po ng community ang kanyang anak, kukuha lang po ng 2 o 3 saksi. On the spot, babatuhin po para mamatay ang kanyang anak. Kaya napakatindi po ng aksyon ng pagmamahal ng isang ama. Nagbubumilis, tumatakbo para iligtas ang kanyang anak. Mula sa kamatayan at mula po sa kahihiyan. Yun po yung sabi. Sobra pong kahihiyan. Kaya po siguro the first moment po ng buhay po nitong alibugang anak, naisip niyang bumalik sa kanyang ama. Hindi, nagdalawang isip, marahil din po siya. Dahil napakabigat din po ng aksyon na gagawin niya. No, mga kapatid, ang ating ama sa langit, kahit ano pa ang ginawa po natin, gaano man pong kabigat ito. Parang nakita ko po isa sa pinakamabigat na scene ay si King David. Na po, ano pong ginawa niya? Nangalon niya na pumatay pa. Napakatindi. Pero alam po natin, si David ang isa po sa nakaranas ng loving care po ng ating ama. Wala po sa kanya ang kasalanang nagawa ng sinuman. He forgives unconditionally. Hindi niya po sinabing, anak, patatawarin kita pero wag ka nang magwawalda sa susunod. Wala pong ganon. Buong puso pong tinanggap ang anak. Dahil ang ating pong ama, sabi rin po sa Psalms 145:8-9. Ayan, napakaganda po nung verse na ito. Kaya gustong-gusto ko po ito at hindi ko nilimot na i-quote. Nagpapakita po ng lahat ng katangian po ng ating Panginoon. Agad na nagpapatawad, forgive unconditionally, lumapit ka lang sa Kanya. Napakalabing, no delays, no neglect, pag nilapitan natin siya. Ang kailangan lang, bumalik-balik po tayo sa Kanya at hinding-hindi niya po tayo itataboy at any moment po ng ating buhay. Napaka buti po ng ating Panginoon. No? Yung action po ng tatay sa prodigal son, nagpapakita po talaga na lagi pong perfect po ang timing ng Panginoon. Ho, lagi pong perfect ang pagkilos po ng Panginoon. Kaya yung pong pagtitiwala lang po talaga ang pwede nating ipagkaloob sa Kanya. Di ko po alam kung anong situation meron po ang bawat isa sa ating buhay. Pero patuloy po ang panawagan, mga kapatid. Magtiwala lang po tayo talaga dito po sa ating napakabuti at napakadakilang Panginoon. At panghuli po na highlighted character, no,
para na rin naman pong pare-pareho, nagsasummarize lang po ng ating Diyos Ama at ang Ama po na inilarawan sa prodigal son ay isang wonderful, forgiving Father. Isa po siyang kamangha-mangha at kahangahangang Ama. Ang sabi po sa verse, no, napakadali din pong aksyon, yung pa rin po, hurried, highlighted po, at pinakita po ang napakatindi pong mga ginawa ng Panginoon sa Kanya o ng Ama po sa Kanya. Meron daw pong dalawang dahilan. Bakit ang isang tao ay hindi po agad magpatawad? Yan, meron. Sabi po, una, ang isang tao ay hindi po agad nakapagpapatawad kapag alam niya po na siya ang laging tama. Yan, ang hirap daw pong magpatawad noon. Pagka ikaw ang laging tama. At pangalawa daw pong reason, kaya hindi makapagpatawad ang isang tao ay iniisip niyang lagi na lang siya ang nasasaktan. Mga kapatid, ang maganda daw pong pananaw, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. No, hindi po mababago ng pagpapatawad ang sakit na ginawa ng isang anak na itakwil ang ama. Pero ang pagpapatawad po ay nagbibigay ng pagkakataon ng mas magandang buhay sa hinaharap. Kaya sana po tayo, di doon po sa forgiveness. At yun po ang ginawa ng ama. Kahit na po anong sakit ng pagtratong ginawa sa kanya, wala pong kondisyon ang pagpapatawad at pagmamahal niya. He restored and accomplished His wonderful plan for His Son. No, napakatindi po. Binalik po lahat, no, ng Panginoon o ng Ama ang lahat ng mayroon siya. Mga kapatid, saglit po nating bigyan ng pansin. Yung action na ginawa po ng tatay, ito po ay napakagandang highlights sa kultura po ng mga Hudyo. Ayan, pasensya na kayo na gulo-gulo po ang ating PowerPoint. Ayan. Meron pong 4 na highlighted action po ang tatay. Una, sinuotan ng napakagandang roba o robe. Ito po ay nagpapakita na ibinigay pong muli ng ama ang karangalan ng anak niya. Tandaan po natin, yung ginawa po ng anak ay isa pong matinding kalapastanganan sa kultura ng mga Hudyo. At kahit hindi po siguro sa culture, kahit po sa atin, ang tingnan ka na at ituring ka na ng anak mong patay na para makuha lang ang mana, ay sobrang tindi pong pananakit sa magulang. At sobrang tindi dulot din po ng pagbagsak ng kanyang katayuan bilang kabahagi ng pamilya ng tatay niya at bilang anak. Pero ang tatay po, yung mga actions na ito, sinuotan ng roba, binigay uli po ang karangalan ng anak niya. Pangalawa, sinuotan po ng singsing. Ang singsing po sa kanila ay ginagamit na pantatak ng mga legal documents. Ibig sabihin po, binalik ng tatay ang posisyon niya muli bilang tagapagmana. No, kasi po nasa kanya ulit ang signet ring, parang sa hari lang, no? At binigyan ng sandalyas, no? Ang sandalyas po ay pagpapatunay kapag binigyan ka po nito ay recognition ng membership sa isang pamilya. No, napakarami pong kwento sa Bible na kapag ka po nagkakaroon sila ng kasunduan sa pagbili ng lupa, nagpapalitan po ng sandalyas. No, ito po ay nagpapakita ng kabahagi pa rin po siya ng pamilya at hindi po isang alipin. Kasi yun po yung request niya. Kahit alipin na lang po ako. Pero ang binigay po ng tatay, validation. Anak pa rin kita sa kabila ng lahat. At ang panghuli po ay nagkaroon ng sobrang pagdiriwang. At napakita po na napaka-espesyal at napakasaya po para sa tatay na bumalik po ang isang anak. Ang sabi po, sa culture nila, hindi po likas na lagi po silang kumakain ng meat. Pero sa pagkakataon pong ito, yung pinatabang guya ang
pinakain at pinaghanda po ng Ama. Mga kapatid, bakit po ginawa ng tatay ito? Dahil wala na pong ibang pinakamahalaga sa lahat, kundi ang anak niya. Yan yung susunod na slide. Yung po, wala lang ibang pinakamahalaga, kundi po ang anak niya. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, tingnan natin, sabi po sa 1 John 3:1, kung gaano po katindi ang kaloob sa atin ng Diyos Ama. Tinawag niya po tayong anak niya. We are called children of God. At tayo po ay mga anak ng Diyos. At mga kapatid, napakatinding privilege. No, isipin po natin ang napaka-special na treatment ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Higit pa po sa dinanas ng prodigal son. Walang mahalaga po kay Lord kundi tayo. Pero ulit po yung balik naman na tanong sa atin, sa kabila po ng lahat ng ito, nagagawa din po natin bang gawing top priority pong muli si Lord sa atin? Patuloy pong nagtatanong si Lord, ang Diyos Ama, hindi ka pa ba napapagod sa challenge na dulot ng paghahabol sa standard ng buhay? Katulad po ng alibughang anak, lagi po tayong bumalik sa mainit na pagtitiwala sa Kanya. Welcome home, maging dependent pong patuloy sa Panginoon. Ang kwento po ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay mas mabibigyan po natin ng halaga kung tatandaan po natin ano talaga ang posisyon po natin. Mga kapatid, ang totoo, ampun lang po tayong lahat. Ampun lang po tayo ni Lord, no? At ang napakatindi po nito, buhay po ng tunay at nag-iisa niyang anak ang ipinalit po sa atin para maging legitimate children po tayo. Sobrang tindi pong pagpapahalaga. Kaya po, habang minimeditate ko po ito sa aking sarili, may karapatan pa ba akong baliwalain si Lord sa buhay ko? May karapatan pa ba akong hindi siya gawing top priority sa buhay ko? Ampun lang ako, pero pinahalagahan ako. Pinantay sa Panginoong Hesukristo ang value ko. Mga kapatid, hindi po mapagdududahang most welcome po tayo lagi sa Panginoon. Ano man po ang reason bakit hindi tayo fully magtalaga po ng buhay kay Lord, wag na po tayong mag-hesitate. Wala pong dahilan. Binigay na po ni Lord lahat para sa atin. Kaya sana po piliin nating lagi ang landas na bumalik po sa Kanya sa mas mainit pong pagmamahal niya sapagkat, ayan na po, doon na po tayo sa last slide. Ang ating pong Ama laging nag-aantay sa atin. Ang ating pong Ama, nag-uumapaw ang love po sa atin. At ang ating pong Ama, sobrang kahanga-hanga ang plano niya sa atin. Kaya sana po piliin natin lagi ang landas na bumalik sa mas mainit at masiglang pagsamba at paglilingkod po sa Kanya. Lagi pong most welcome po tayo sa Panginoon. Nakalaan sa atin ang napakadakila niya pong pagmamahal at napakayaman pong pamana bilang mga tunay na anak niya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, sa Diyos po ang papuri sa kanyang kagandahang loob po sa ating lahat.